Isang masaya at makabuluhang araw sa inyong lahat mga bata. Kumusta kayo? Sana kayo ay masaya, malusog at nasa maayos na kalagayan habang nanonood ng ating aralin para sa linggong ito. Tayo ay nasa ikalawang linggo na ng ating ikalawang quarter para sa inyong aralin para sa araling panlipunan sa ikalimang baitang. At ito ang ating paksa para sa linggong ito, Kalinangang Bayan tungkol sa paniniwala at relihiyon. At nakatuon ang ating paksa sa linggong ito sa mga tradisyon, gaya ng paggawa ng bangka, pagdaraos ng pagdiriwang, mga kagawiang panlipunan tulad ng pag-aaral, panliligaw, kasal, at ugnayan sa pamilya. So, tingnan natin kung paano ba ang naging uri ng pamumuhay o ng ating lipunan noong mga unang panahon. At paano ba nila ano ba yung kanilang mga paniniwala na may kinalaman sa iba't ibang bagay sa kanilang lipunan. So simulan na natin ang ating pagtalakay. Para sa ating unang araw, tayo ay magkakaroon ng maikling balik-aral. So isa-isahin ang mga paniniwala, relihiyon ng sinaunang bayang Pilipino at gayon din ng mga katuruan ng Islam at isulat sa loob ng kahon ang mga kagawiang panlipunan na nagpayabong sa ating sinaunang kabihasnan. So mayroon tayong 3 kahon na inyong nakikita. Isulat dito ang mga paniniwala, relihiyon at ang katuruan ng Islam. Para sa ating unang gawain, suriing mabuti ang larawan na nasa ibaba. Ano ang iyong napapansin? Ano kaya sa tingin mo ang paraan ng panliligaw noon at ngayon? Isulat ang iyong sagot sapat lang. So marami ang, lalo na sa ating mga kabataan, ibang-iba na talaga yung paraan ng panliligaw noon at ngayon. So batay sa larawan na inyong nakikita, ano kaya sa tingin nyo ang paraan ng panliligaw noon? At maging, ano kaya ang kaibahan nito sa paraan ng panliligaw sa ngayon? Okay. So para naman sa ating susunod na gawain, tukuyin ang jumbled letters o yung mga ginulong letra batay sa pahayag na nasa ibaba. Isulat ang iyong sagot sapat lang. Okay. So una, ito ang bigay kayang binibigay sa mga magulang ng iniibig na dalaga. So uso dati yung nagbibigay ka ng halaga doon sa magulang nung babae. Parang pagbibigay galang ito sa magulang sa inilaan nilang panahon na pagpapalaki doon sa kanilang anak na dalaga. Pangalawa, ang tawag sa pamilyang Pilipino dahil ang ama ang kinikilalang puno, tagapagbigay ng mga pangangailangan at tagapagtanggol ng kanyang mga anak. Ito naman ang tawag sa malalaking sasakyang pandagat na ginamit sa digmaan. Sunod, usang uri ng tansong gong ng mga taga-Cordillera at ang sayaw para sa paglilibing ng yumaong nakaranas ng marahas na kamatayan ng mga Ifugao. So babalikan natin yung una, ang ating tamang sagot ay dote, ikalawa ay patriarka o patriarkal. Ito yung kung saan mataas ang pagtingin ng mga sinaunang Pilipino sa kalalakihan sapagkat sila yung namumuno sa pamilya. Sila yung sila yung laging may huling desisyon o may huling sabi, lalo na pagdating sa pagdedesisyon sa isang pamilya. Sunod naman natin ay karakowa. Ito yung malaking bangka na ginagamit sa pandigma. Sunod ay gangsa at yung bangibang. Okay. So tumungo na tayo sa ating ikalawang araw. At para sa ikalawang araw, narito yung mga kagawiang panlipunan ng mga sinaunang Pilipino o yung mga tradisyon na kanilang isinasagawa. So sabi nga, bago pa man dumating ang mga Espanyol sa Pilipinas ay taglay na ng mga sinaunang Pilipino ang mayamang kulturang maipagmamalaki hanggang sa kasalukuyan. Ang mga sinaunang Pilipino ay may natatanging kultura bago pa man sila makipag-ugnayan sa mga dayuhan. Nakapaloob sa mga kulturang ito ang mga kagawiang panlipunan na nagpayabong sa ating sinaunang kabihasnan. So sa paraan ng panliligaw at pag-aasawa, may kaugalian ng mga Pilipino na mag-asawa sa babae o lalaki na bibilang sa uri ng lipunang kinabibilangan nila. Ibig sabihin, yung kanilang kailangan mapangasawa ay yung kapantay nila ng uri sa lipunan. Ngunit ang ganito ay hindi mahigpit na ipinatutupad. Ang dato ay karaniwan ng nag-aasawa sa pamilyang nabibilang sa uri ng dato. Ang maharlika ay nag-aasawa ng maharlika rin
at ang alipin ay nag-aasawa ng gaya rin nilang alipin. Ngunit, gaya ng nasabi na, ang kaugaliang ito ay hindi lubos na sinusunod. Ang maharlikang may hangad mag-asawa ng alipin ay hindi pinagbabawal ang mag-asawa rito at ang datong nais mag-asawa ng maharlika ay malaya ring nag-aasawa ng nais niyang maging asawa. Ang babaeng hindi asawa ng isang lalaki ngunit may di karaniwang kaugnayan, doon ay tinatawag na kaibigan, na kung bigkasin ay kaibigan, nang ibig sabihin kapwa nag-iibigan. Sa kanilang batas na batay sa kinamulatan at kinagwalian, ang mga anak sa asawa ay lehitimo o tunay. Samantalang ang mga anak sa labas, wika nga, ay hindi tunay kaya't hindi maaring magmana ng ari-arian ng kanyang ama. So parang hanggang sa ngayon ganito pa rin yung ating sinusunod, hindi ba? Yun nga lang ang kaibahan, ngayon may mga legal na tayong dokumento na pinanghahawakan, hindi katulad. Meron man dati, pero kumbaga ngayon ay kumbaga na isabatas na talaga. No? Kaya kumbaga yung mga ganitong pagkakataon na syempre hindi naman alam nating hindi tama, kung tama bang ganun ang sabihin natin, pero hindi naiiwasan, may mga legal, no, na meron tayong batas at may mga legalidad na kailangang ayusin, lalo na yung ama, no. So, ito hanggang mulat sa pulpa ay kinikilala na, no, kumbaga ito na yung kanilang practice o paraan. Okay, ang pag-asawa noong unang panahon ay hindi madali hanggang ngayon din naman, hindi ba? Sapagkat ang lalaki ay maraming pagdaraanan bago maging karapat-dapat sa mga magulang ng babaeng pinipintuho. Okay, so kumbaga dati bago ka sagutin ng babae na iyong nililigawan ay maraming kang pagdadaan ng mga test, no? Hindi katulad ngayon. Minsan, okay, basta magkatinginan sila, parang nagkaroon na agad sila ng mutual na unawaan. Okay, yung iba naman hindi na kailangan pa ng formal na label na tinatawag nila, basta nagkakaunawaan na sila. Okay, yun na yun, hindi ba? Pero kumbaga sabi nga ngayon, nagbabago nga yung panahon, kaya nag-iiba na rin. So katulad niyan, hindi ko na rin ganun ka alam, no, kung paano na ba yung estilo ngayon. Kasi kumbaga, nung panahon namin, iba rin, hindi ba? Uso-uso pa dati yung pagsusulatan, yung mga love letter. Pero ngayon, wala nang ganon. Kasi nga, yung teknolohiya natin ay talagang umunlad na. At kasabay ng pag-unlad na ay yung iba't ibang pagbabago din sa paraan ng pamumuhay ng mga tao, kabilang na ang paraan ng panliligaw. Okay, so dito, pagpatuloy natin. So, ang mga kaugalian noon na hanggang ngayon ay sinusunod sa isang liblib na pook ng Pilipinas, na ang nanliligaw ay maglilingkod muna sa mga magulang ng dalaga sa loob ng ilang buwan o maninilbihan, o kung minsan ay mga taon pa. Ang mga lalaking umiibig noon ay handang magpakasakit at magtiis ng hirap alang-alang sa kanyang minamahal. So parang doon sinusukat kung gaano ba minamahal ng lalaki yung isang babae. Ang lalaki ay nagsisibak ng kahoy, umiigib ng tubig at gumagawa ng anumang mga bagay na iutos sa kanya ng mga magulang ng dalaga. Sa likod ng mataimtim na paglilingkod na ito ay hindi pinapahintulutang makipag-usap ang lalaki sa dalaga. So bukod sa naninilbihan na yung lalaki ay hindi pa rin sila pwedeng makipag-usap. Diba? Walang komunikasyon sa pagitan ng babae at ng lalaki. Mga mata lamang nila ang nag-uusap at nagpapahayag ng kani-kanilang dinaramdam. Walang pagkakataong magkausap ang dalawa sapagkat mahigpit ang mga magulang. Matapos matanto ng magulang ng dalaga na nanliligaw ay karapat-dapat, ang pagsang-ayon nila ay ipapaalam sa lalaki. Okay, so samantala ngayon, minsan hindi ba, walang kaalam-alam ang mga magulang. Meron na palang nobyo o nobya ang kanilang mga anak. So sana wag naman ganon. Igalang pa rin natin yung ating mga magulang sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanila o pagpapaalam. Okay. So tapat ang ganitong pagsang-ayon ay may kondisyon. Siya, yung lalaki, ay magkakalob ng bigay kaya o dote sa mga magulang ng dalaga. Ang bigay kaya ay karaniwan ng lupa, ginto o anumang ari-arian, no, na mahalaga. Magbibigay din ang binata ng panghimuyat sa mga magulang ng dalaga na maaring salapi bilang bayad sa mga araw at gabi ng pagbabantay at pagpupuyat ng mga magulang mula pagkabata at hanggang magdalaga. So parang yung konotasyon nito ay parang bibilhin, no? Pagkatapos
manilbihan ng lalaki at napatunayan niya na siya ay karapat-dapat sa babae na kanyang iniibig. Ngayon, kapag nagbigay na ng basbas, yung magulang ay magbibigay naman siya ng bigay kaya o dote. O kumbaga, yung konotasyon at yung kumbaga yung pagpapakahulugan na babayaran niya, kung yun ba ang tamang salita para doon, tutumbasan niya yung hirap na ginawa ng mga magulang, lalo na higit pa ng nanay, no? Yung mga puyat sa pag-aalaga, yan kapag may sakit, so kasama na iyon. Ang lahat ng ito ay inaayos ng mga magulang ng dalaga sa kanilang pakikipag-usap sa mga magulang ng binata. Kung hinihiling ng mga magulang noon ay hindi maibibigay ng mga magulang ng binata, nagkakaroon ng tinatawag na tawaran o nagtatawaran hanggang sa pumayag ang panig ng dalaga. Ito ay tinatawag na pamumulungan o pamamalait. Ibig sabihin yung magbalain na, yung nag-uusap. Siyempre, hindi naman lahat ay may kaya, hindi ba? So ngayon, magtatawaran sila hanggang sa magkasundo yung magiging magbalait. Kapag naayos na ito, ang kasal ay isusunod. So ito na tayo sa kasal. Paano kaya yung kanilang paraan ng kasal noong sinaunang panahon? Ang paraan ng pagkakasal ay iba-iba ayon sa katayuan ng isang tao sa lipunan. Ang may mga dugong mahal o dugong bughaw, ang panliligaw ay dinaraan sa tagapamagitan. Pagkatapos na maayos ng mga magulang ang tungkol sa pag-asawa ng kanilang mga anak, ay ipakukuha ang nobya sa isang tagapamagitan. O talaga naman, meron pa silang ang tawag dito, kumbaga meron pang, ano bang tamang term dyan? No, yung kumbaga meron pa silang messenger, no? Na kung saan, yun pa yung naghahatid ng mensahe. Kumbaga hindi pa direktang nag-uusap yung mga magulang. Okay, at meron pang tagapamagitan. Pagdating sa paa ng hagdan ng bahay ng lalaki, ang dalaga ay magkukunwang nahihiya at hindi agad papanhik. Dudulutan siya ng ama ng lalaki ng isang regalo at siya ay papanhik na. Pagkapanhik ay hindi tutuloy sa kalooban ng bahay hanggang hindi siya nadudulutan ng isa pang regalo. Pagkapasok sa loob ng bahay ay hindi uupo ang dalaga at bibigyan na naman siya ng isa pang regalo. Hindi kakain o inom ang dalaga hanggang hindi nadudulutan ng regalo. Pagkatapos nito, ang dalaga at binatang ikakasal ay iinom na sa isang tasa. Sa bahagi ito ay pinahayag ng isang matandang lalaki na magsisimula na ang seremonya. Isang matandang babaeng may tungkuling pagkapari ang lalapit sa ikakasal, pagdadaupin ang kanilang mga kamay sa ibabaw ng isang pinggang bigas at kasabay ang isang hiyawan. Ihahagis ang bigas sa mga panauhin. Ito ay gagantihan ng malakas na hiyawan ng mga panauhin at ang kasal ay tapos na. So dito pala nagmula yung paghahagis ng bigas. Pero ngayon, hindi na siya ganong ginagawa o pinapractice. Kumbaga siguro dahil mahal na ang bigas ngayon, hindi ba? So sayang, kumbaga hindi na tayo pinapayagan o hindi na hanggat maaari hindi na pinahihintulutan yung paghahagis ng bigas. So mga hiyawan na lang at yung mga confetti na lang ang hinahagis. Okay. So ibig sabihin, bago pa man ikasal, nakailang regalo na yung babae mula doon sa side ng sa side ng lalaki. Ayon sa sipi ni Padre Quirino noon, pangkaraniwan ng hindi pa man isinisilang ang bata ay ipinagkakasundo na ang mga magulang ng magkaibigang angkan. Okay. So dito na pumapasok yung halimbawa yung madalas kapag ayaw nilang lumabas sa kanilang pamilya, yung yaman. May mga ganitong klase ng mga usapan. Kumbaga, ayaw nila, may iba hindi ko alam kung hanggang sa ngayon ganito pa rin. So may mga pamilya, halimbawa yung pamilya nila ay magkasosyo sa isang negosyo at talagang naging matagumpay dahil pinagtulungan nila itong palaguin. Ngayon, hindi nila nais na magkaroon pa ng iba pa na makikihati doon sa kanilang itinatag na yaman. Kumbaga yung talagang pinaghirapan nilang yaman dahil talagang lumago yung kanilang negosyo. So ang gagawin nila, total magka-family friends sila. Ngayon, pagkakasunduin nila, hindi pa man sila, halimbawa hindi pa nabubuntis yung babae, so mag-uusap na sila na kapag ang anak nila ay babae at lalaki, yan, sila yung dapat na maging mag-asawa. Nang sa gayon, hindi na lumabas yung kanilang yaman.
So, pag nagkataong pareho ang kasarian ng dalawang pinagkasundo, ang kasunduan ay tinutupad sa susunod na pagsisilang. So, parang hanggat kaya nilang i-contain, no, i-limit yung kanilang yaman sa kanilang pamilya, ay ganun ang kanilang ginagawa. At ang alam ko hanggang sa ngayon may ganito pa ring kasunduan. Okay, sa larangan ng edukasyon, di formal ang edukasyon ng ating mga ninuno. Edukasyong pangkabuhayan ang tinuturo ng ama sa mga anak na lalaki at pantahanan naman ang mga kababaihan. Sa kabuuan ng kanilang pagtuturo ay upang ihanda ang kanilang anak na maging mabuting ama at ina ng tahanan. So ganun lang yung kanilang paraan ng edukasyon noon. Sa kabila ng mga paghahandang iyan, napatunayang napakahalaga ng edukasyong Pilipino para sa ating mga ninuno. Ayon sa mga pagsusuri ni Padre Quirino o Chirino, isang Kastilang manunuri at mananaliksik, ang halos lahat ng babae at lalaki ay marunong bumasa at sumulat ng katutubong alpabeto. Ang sinaunang katutubo ay may alpabetong kilala sa tawag na alibata. Ito ay binubuo ng 17 simbolo na kumakatawan sa mga titik. 3 lamang ang patinig at 14 naman ang katinig. Ang pamilyang Pilipino. Ang pamilya ay kinikilalang pinakamaliit at pinakamahalagang pangkat o unit sa isang lipunan. Ang isang pangkaraniwang pamilyang Pilipino ay binubuo ng ama, ina at mga anak. Patriarka ang pamilyang Pilipino dahil ang ama ang kinikilalang puno. So kapag yung ina, matriarka, no, matriarkal. Okay, tagapagbigay ng mga pangangailangan at tagapagtanggol ng kanyang mga anak. Ang ina sa pag-aaruga ng kanyang mga anak. Mataas ang pagtingin at pagkilala sa bawat pamilya. Ang lipunan ay lubos na umaasa sa kagandahang asal at pag-uugali ay dapat na matutuhan at malinang sa loob lamang ng isang tahanan. Isang mahalagang kaalaman ng mga sinaunang Pilipino sa paglalayag at paggawa ng mga sasakyang pandagat. Ang kaalaman ng sinaunang Pilipino sa paglalayag ay umusbong dahil sa pagiging arkipelago ng Pilipinas. Hindi ba masyadong marami tayong pulo na kung saan, syempre, nung unang panahon wala pa namang eroplano. Kung mayroon man, hindi pa yun nakakarating dito sa ating bansa. So, talagang isa sa kanilang mga kasanayan, no, at kaalaman ay ang paggawa ng mga sasakyang pandagat. Ang kaalaman ng sinaunang Pilipino sa paglalayag ay umusbong, ayun nga po, dahil sa pagiging arkipelago ng ating bansa. Ang karagatan at mga ilog ay ugnay ng mga Pilipino di lamang sa isa't isa, maging sa mga dayuhan. Ito ang naging pangunahing daluyan ng impormasyon at kalakalan sa buong bansa. Matitibay, matutulin at hinahangaan ang mga bangkang nagmula sa Pilipinas. Pinaunlad ng mga sinaunang Pilipino ang paggawa ng mga sasakyang pandagat para sa iba't ibang gamit katulad ng mga balanghay, mga paraw para sa pakikipagkalakalan at karakowa o ang malalaking sasakyang pandagat na ginamit sa digmaan. Likas na mahilig at mahusay ang mga sinaunang Pilipino sa musika, kaya pala hanggang sa ngayon dala-dala natin isinasaliw nila ang musika, kanilang pagsasayaw at ibang gawain tulad ng pagsasaka at pag-aani, gayon din sa mahalagang pagdiriwang at ritual sa kanilang pamayanan. Gumamit din sila ng mga katutubong instrumento gaya ng gangsa, isang uri ng tansonggong ng mga taga-Cordillera, kaleleng o kaleleng, instrumentong pinatutunog gamit ang ilong ng mga bontok at ang tambuli ng mga Tagalog na yari sa sungay ng Kalabaw. Mayroon din silang awit at sayaw para sa iba't ibang pagdiriwang at gawain. Sa pamamagitan ng dalot, isang mahabang berso na binibigkas ng paawit, hinaharana ng sinaunang Ilocano ang kanilang iniiro. Katumbas ng dalot ang ayeg-clue ng mga igorot. May mga awitin din sila para sa tagumpay, tagumpay sa digmaan, pagpapakasal, pagluluksa, pagsama sa mga Diyos at mga larong pambata. Mayaman din sa mga katutubong sayaw ang sinaunang Pilipino. Naging pangunahing inspirasyon nila ang kalikasan, tulad ng mga kilos ng hayop sa paggawa ng sayaw. Halimbawa ang tinikling, na hango sa galaw ng ibong tikling. May mga sayaw rin sila na bahagi ng ritual, tulad ng pagdiwata, sayaw ng pasasalamat, para sa magandang ani ng mga tagbanwa sa Palawan. Marami rin ang mga sayaw ang may kinalaman sa gawaing pangkabuhayan. Halimbawa ang sayaw ng pagtatanim at paggapas ng mga magsasaka sa Katagalugan at pamulad isda o sayaw ng pagpapatuyo ng isda ng mga taga-Negros. Iba pang halimbawa ng sinaunang sayaw ay ang salidsid,
o sayaw sa panliligaw ng mga kalinga, at ang bangibang, sayaw para sa paglilibing ng mga yumaong nakaranas ng marahas na kamatayan ng mga ifugaw. Okay, so para sa ating susunod na gawain, ipaliwanag ang kaugnayan ng dalawang salita sa isa't isa at isulat ang iyong sagot sa patlang. So yung balangay at karakowa, gangsa at kaleleng, pagdiwata at tinikling, panliligaw at kasal, edukasyon sa lalaki at edukasyon sa babae. Okay, so tingnan natin. So yung balangay ay sasakyang pandagat ng ating mga ninuno, samantalang ang karakowa o ang malalaking sasakyang pandagat na ginamit sa digmaan. Yung gangsa, isang uri ng tansonggong ng mga taga-Cordillera, samantalang ang kaleleng ay ang instrumentong pinatutunog gamit ang ilong ng mga bonto. Tinikling na hango sa galaw ng ibong tikling. Ang pagdiwata ay sayaw ng pasasalamat para sa magandang ani ng mga tagbanwa sa Palawan. Ang paniligaw, panunuyo ng lalaki sa iniibig na babae, samantalang ang kasal, ito yung pag-iisang dibdib ng nag-ibigan o pinagkasundong babae at lalaki. At ang edukasyong pangkabuhayan ay tinuturo ng ama sa mga anak na lalaki at edukasyong pantahanan naman ang sa mga kababaihan. Para sa atin namang ikaapat na gawain, so ibigay kung ito ay opinyon o katotohanan. So meron tayong 5 katanungan o 5 pahayag para dito. Para sa susunod na gawain, so gamit ang graphic organizer, pumili ng isang paksa sa ibaba na nais mong paghambingin. So masyadong magaganda yung ating paksa, no? Tradisyon sa kasal noon at ngayon, at tradisyon sa patay noon at ngayon, at pagpapangalan noon at ngayon. So maaari kang pumili sa mga ito. Okay. So ngayon, pag-ugnayin naman natin. So yun nga yung, ito yung para doon sa graphic organizer ng mga naunang paksa. Para sa ika-6 naman na gawain, pangkatang gawain, okay, pumili ng isa sa mga kagawiang panlipunan ng mga sinaunang Pilipino at ipapakita nyo sa klase sa pamamagitan ng pagsasadula ang mga paraan kung paano isinasagawa ang mga ito. So kasal, edukasyon, pagdaraos ng pagdiriwang, panliligaw at pamilyang Pilipino. Para sa ika-6 na gawain, so ito ay pangkatang gawain ulit. Para sa ika-3 araw, tayo ay punong-puno ng mga pangkatang gawain at iba't iba pang mga gawain. So tukuyin kung anong uri ng kultura ang tinutukoy ng bawat bilang. Isulat ito sa loob ng kahon ayon sa uri nito. So kasal, pagdaraos ng pagdiriwang, panliligaw at pag-asawa at pamilyang Pilipino. Okay, so narito. Ihahanay nyo siya doon sa naunang slide na inyong nakita. Ilalagay nyo kung saan siya papasok doon sa kategorya. Para sa inyong journal, okay, ano ang naging kahalagahan ng kalinangang bayan o ang sinaunang kultura bilang pagkakakilanlan ng bayan? At para sa ating ika-4 na araw, narito ang inyong maikling pagsusulit. Patingnan natin kung wasto ba ang inyong sagot para sa ating pagsusulit. At dito na nagwawakas ang ating aralin para sa ika-2 linggo ng ika-2 quarter ng Araling Panlipunan para sa ika-5 baitang. Ako si Teacher Aiza, maraming salamat at nawa ay naunawaan ninyo ang ating aralin para sa linggong ito. Hanggang sa susunod na pagkikita natin para sa ika-3 linggo ng ating pag-aaral. Maraming salamat at paalam!